Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Walang bagay sa mundo na perpekto tulad na lang ng isang relasyon na mag-asawa. Minsan talaga may hindi sila pagkakaintindihan lalo na kung hindi nakukuha ang kagustuhan ng bawat isa. Sa Indonesia, may isang babaeng teacher ang naging demanding sa kanyang asawa. Hindi nagtagal na rinli ang mister na ito at walang nag-akala na iyon na pala ang magpapabago sa relasyon ng dalawa. Ang babae sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Holly Angela Hayu, 37 years old. Si Angela ay nagmula sa bansang Indonesia. Matapos makapagtapos ng pag-aaral, naging isang teacher si Angela. Siya ay nagturo sa isang high school. Mahal na mahal ni Angela ang kanyang trabaho dahil mahalaga sa kanya ang pagtuturo. Pakiramdam kasi ni Angela nakakatulong siya sa ibang tao sa tuwing siya ay nagtuturo. Tahimik, mapagmahal at mabait. Ganyan ilarawan si Angela ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Si Angela ay sobrang focus sa kanyang trabaho. Dahil dito, hindi na niya napagtuunan ang pansin ng kanyang buhay pag-ibig. Maganda si Angela kaya marami nga ang nagkaroon ng interes sa kanya. Subalit wala ni isa sa kanyang mga manliligaw ang kanyang nagustuhan. Hanggang sa isang araw, napamahal si Angela sa isang lalaki at sila ay ikinasal. At kalaunan ay nagkaroon sila ng anak. Subalit makalipas lamang ang 8 buwan, naghiwalay si Angela at ang kanyang asawa na ito. Nang si Angela ay tumungtong na ng 31 years old, nagsimula na siyang maghanap ng bagong lalaking mamahalin. Taong 2007, habang nasa isang hotel, nakilala ni Angela ang isang lalaki. Ang lalaki na ito ay si Gadot Superior Tono o tawagin na lang nating Gary, 54 years old. Ayon sa mga nakakilala kay Gary, siya ay matalino, madiskarte at masipag. Matapos mag-aral, nagtrabaho si Gary bilang auditor sa Financial and Development Supervisory Agency. Taong 2005 naman nang nalipat si Gary sa Audit Board of Indonesia at dahil sa kanyang galing, agad siyang na-promote. Hinawakan ni Gary ang pag-audit sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ng Indonesia. Hanggang sa naibigay na kay Gary ang pinakamataas na posisyon sa kanyang ahensya. Dahil dito, nakilala si Gary at nirespeto ng maraming tao. At pagdating naman sa kanyang buhay pribado, mayroon na siyang unang asawa at isang anak. Mahaba nga ang serbisyong inilaan ni Gary sa pamahalaan. Nabigyan na si Gary ng Loyalty Award ng isang institusyon. Ilang beses na din may nadiskubring katiwalian at korupsyon si Gary habang siya ay nagtatrabaho sa auditing firm. At nang nagkakilala nga sina Gary at Angela, tila na love at first sight si Gary kay Angela. At kahit na 17 years ang tanda ni Gary kay Angela, niligawan niya ang guro. Hindi nagtagal, nahulog na din ang loob ni Angela kay Gary dahil nakita niya ang pagiging sincere nito. Kaya naman sina Gary at Angela ay nagkaroon ng isang relasyon. Binigyan ni Gary si Angela ng isang apartment unit sa Ebony Tower, isang apartment building sa South Jakarta. Masaya ang relasyon ng dalawa kahit na malayo ang agwat ng kanilang mga edad. January 2011, ikinasal na sina Gary at Angela. Subalit si Angela ay isang Katoliko kaya kailangan muna niyang magpa-convert sa relihiyon ng Muslim para maikasal kay Gary. Inilihim naman ni Gary sa kanyang unang asawa ang kasal nila ni Angela. Sinabi naman ni Gary kay Angela na siya ay may una ng asawa at may isang anak. Kapag walang pasok si Angela sa trabaho, nagbo-volunteer siya sa mga charity ng pagkawanggawa. Nakilala si Angela dahil sa kanyang kabutihan sa kapwa. At para walang maging problema, sinubukan ni Gary na maibigay ang pangangailangan ng dalawa niyang mga asawa. Naging bagong driver naman ni Gary si Surya Hakim. Habang lumilipas ang mga araw, ang pagsasama ni Gary at Angela ay nagkaroon ng lamat matapos ang kasal. Naging demanding kasi si Angela kay Gary, lalo na pagdating sa pera. At pag hindi na ibibigay ni Gary ang mga kagustuhan ni Angela, binubungangaan niya ang kanyang asawa at inaaway. Sinasabi din ni Angela kay Gary na hindi ito magaling sa kanyang trabaho. Labis namang nasaktan si Gary sa masasakit na salita na sinasabi ni Angela. Sa isang pagkakataon pa nga, ipinahiya ni Angela si Gary at hinubad ang kanyang damit sa pampublikong lugar. Ang lahat na dinadanas ni Gary mula sa kanyang asawa ay naikakwento niya sa kanyang driver na si Hakim. Isang araw, tila narindi at napagod na si Gary sa pagmamalupit at pagbubunganga ng asawang si Angela. Habang nasa biyahe si Gary at ang kanyang driver na si Hakim,
Nakwento nga ito ni Gary kay Hakim at sinabi niya na gusto niyang turuan ng leksyon ang asawa. Iminungkahi naman ni Hakim na may kakilala siyang makakatulong sa gustong mangyari ni Gary. Ang tinutukoy na lalaki ni Hakim ay kinilalang si Pago Permana. Pinakiusap ni Hakim si Pago kay Gary at sinabi nga nito na para manahimik si Angela ay nararapat siyang patayin. Ang hininging pera nga ni Pago kay Gary para sa gagawin na trabaho ay 1.3 million pesos. Agad namang pumayag si Gary sa halagang gusto ni Pago. Ngunit kanyang iginiit na gusto lamang niyang bigyan ng leksyon ng asawa at hindi para patayin. August 2013 muling nagkita-kita sina Gary, Hakim at Pago. Sa pagkakataon na ito, kasama na din ni Pago ang dalawa pang mga lalaki na tutulong sa kanilang gagawing plano. At ang mga lalaking ito ay sina Emil at Abdul. Pinagplanuhan ng mga lalaki ang lahat ng kanilang gagawin. Umupa sila ng apartment building ni Angela para pag-aralan ang kanyang mga galaw. Gumawa sila ng box na may gulong kung saan ilalagay si Angela. Bumili din sila ng mga gitara para akalain ng mga tao na silang lahat ay isang banda. Nagawa nga ni Hakim na makakuha ng duplicate ng susi ng unit ni Angela. Bumili din ang mga lalaki ng gamot na gagamitin para agad na mapatulog si Angela at kakailanganin nga nila ito para sa kanilang plano. Sunod naman ay nagrenta si Hakim ng isang kotse, bagong mga cellphone at bagong mga SIM card. Itinakda din nila ang plano sa panahon na aalis ng bansa si Gary para hindi ito paghinalaan ng mga tao. Ang plano ay aatakihin ng mga lalaki si Angela, siya ay patutulugin at ilalagay sa box. September 2013, bago umalis papuntang Australia para sa trabaho, nakipagkita si Gary sa 4 na mga sospek. Binigyan ni Gary sina Hakim, Pago, Emil at Abdul ng 2 million pesos na kanilang paghahatian. Nagdagdag pa si Gary ng 500,000 para pangbayad sa ginastos ng mga lalaki. September 27, 2013, umalis ng Indonesia si Gary at nagpunta sa Australia para sa isang official trip. September 29, 2013, nakastambay nga sina Hakim, Pago, Emil at Abdul para isagawa ang kanilang mga plano. Tinext ni Gary si Hakim at sinabi niya dito na si Angela ay pupunta sa bahay ng kanyang nanay na nag-ampon sa kanya. Kaya naman sinundan si Angela ni Hakim at Pago, pero habang nasa biyahe, nag-text muli si Gary. Sinabi nga nito na mag-overnight si Angela sa bahay ng kanyang nanay. Kaya naman napilitan si Hakim at Pago na bumalik na lamang sa apartment building. September 30, 2013 ng umaga, nagpunta si Hakim at Pago sa bahay ng nanay ni Angela para intayin ang paglabas ng babae. Subalit dumating ang katanghalian, hindi nila nakita si Angela na lumabas ng bahay. Kinagabihan, nakita ni Pago at Hakim si Angela at ang kanyang nanay na umalis ng bahay. Sinundan nila ang dalawang babae at nagpunta sa mall. Tinext ni Pago si Emil na maaaring pauwi na ang babae. Pagkatapos noon ay nag-drive na pabalik sina Hakim at Pago sa Ebony Apartment. Ang Ebony Tower ay ang apartment kung nasaan nakatira si Angela. At sa parehong apartment, umupa din ang mga sospek. Maya-maya pa, pumasok na sina Emil at Abdul sa loob ng apartment ni Angela. Nagtago ang dalawa habang hinihintay ang pagdating ni Angela. Bandang 9:30 ng gabi, nakuna ng CCTV si Angela na pasakay na sa elevator. Ang hindi niya alam, may dalawang lalaki nang nagtatago sa kanyang apartment. Nang nasa tapat na si Angela ng kanyang unit, tinawagan niya ang kanyang nanay at sinabing siya ay nakauwi na. At pagpasok ni Angela sa kanyang unit, agad siyang inatake ni Emil at Abdul dahilan para malaglag ang kanyang hawak na cellphone. Nilagyan nila si Angela ng panyong may gamot para ito ay makatulog. Sinubukan naman ni Angela na sumigaw para manghingi ng tulong. At sobrang napakalakas ng sigaw ni Angela kaya natakot sina Emil at Abdul na maaaring may nakarinig sa babae. Nagtaka din sila kung bakit hindi agad umepekto ang gamot at hindi agad nakatulog si Angela. Pero maya-maya pa si Angela ay nakatulog na din. Dito na nga pinukpok ng matigas na bakal ni Abdul ang babae. Dahil dito, tuluyan ang binawian ng buhay ang gurong si Angela. Pero ang hindi alam ni Emil at Abdul, ang lahat ng sigaw ni Angela ay narinig ng kanyang nanay sa cellphone. Dahil hindi napatay ni Angela ang tawag habang siya ay inaatake ng dalawang mga lalaki. Agad namang humingi ng tulong ang nanay ni Angela.
Tinawagan niya ang security ng apartment ng kanyang anak. Dali-dali namang umakyat ang mga security guards sa 9th floor kung nasaan ang unit ni Angela. Ilang beses kumatok ang mga guard sa pinto pero walang sumasagot. Ang tangi lamang nilang naririnig ay mga kaluskos mula sa balkonahe ng apartment. Nang oras na iyon, ang ibang residente sa apartment ay nakiusosyo na rin sa mga nangyayari. Makalipas ang ilang sandali, puwersa nang binuksan ng mga security guard ang pinto ni Angela. Pagpasok nga nila sa apartment ng babae, tumambad sa kanila ang labi nitong katawan. Agad namang itinakbo ng mga guard si Angela sa pinakamalapit na ospital. Subalit ang nasa ospital na sila, tuluyan ng binawian ng buhay si Angela. Sa kabilang banda naman, nang narinig na ni Emil at Abdul ang mga residente at security guard na papunta sa unit ni Angela, nataranta ang dalawang mga sospek. Alam nilang wala silang dadaanan palabas at sila ay mahuhuli. Kaya naisip ng dalawa na dumaan na lamang sa balkonahe ng unit. Gumamit sila ng mga pinagdugtong-dugtong na kumot at tela para magsilbi nilang gabay pababa ng unit. Nagpasya din sina Emil at Abdul na magkaiba ang kanilang dadaanan nang sa gayon ay walang maghinala sa kanila. Ang unang bumaba ng balkonahe ay si Abdul. Nang siya ay nasa 8th floor na, may nakita siyang bakanteng unit. Binasag niya ang salamin at nakapasok sa loob. Pero hindi agad nakalabas si Abdul dahil sarado ang pinto. Sunod namang bumaba si Emil sa apartment. Nilagpasan ni Emil ang 8th floor at tuloy-tuloy lang siya sa pagbaba. Pero nagkamali si Emil ng apak at nahulog sa ground floor ng apartment. Dahil sa taas ng kanyang pinagbaksakan, binawian ng buhay si Emil. Sa isang CCTV naman makikita sina Hakim at Pago na paakyat sa unit ni Angela. Hindi nila alam ang mga nangyari at nakaisosyo pa sa unit ng biktima. Nang nakumpirma na nga ng dalawa na patay na si Angela, bumaba agad sila ng unit. Pagkatapos bumalik ang dalawa sa kanilang unit na inupahan. Dito na rin nila nabalitaan na patay na si Emil. Nag-text naman si Abdul sa dalawa na siya ay nasa loob ng unit at natrap sa loob. Pero hindi siya tinulungan ni Hakim at Pago dahil baka maalerto lamang ang mga security guard kung may gagawin silang kakaiba. Tila nagkagulo-gulo na nga ang mga plano ng mga sospek para sa pagpatay nila kay Angela. Kinabukasan, October 1, 2013, tinext ni Gary si Hakim kung kamusta na ang ginawa nila kay Angela. Sumagot si Hakim at sinabing hindi niya sigurado kung patay na ba talaga si Angela ng mga oras na iyon. Pero sinabi niya na patay na si Emil matapos nga nitong mahulog sa balkonahe. Habang si Abdul naman ay nakulong sa isang unit. Sinabi ni Gary kay Hakim na i-delete na ang palitan nila ng mga text messages. Bukod doon, inutusan niyang itapon ang cellphone at SIM card ng mga ito. Dagdag pa doon, inutusan niya din ang mga sospek na wag na siyang kontakin kahit kailan. Sinunod naman ni Hakim at Pago ang utos ni Gary. Lumabas sila ng apartment na kanilang inupahan at nagpunta sa nirentahan nilang kotse. Sa loob ng kotse, sinabi ni Hakim kay Pago na wag na nilang tulungan si Abdul. Pinaghatian nila ang perang ibinayad sa kanila ni Gary. Nagkasundo din sila na ang natitirang 300,000 ay ibibigay nila sa naiwang pamilya ni Emil. Matapos noon ay naghiwalay na sina Pago at Hakim. Nagsimula naman ang investigasyon ng mga pulis sa nangyaring krimen sa apartment building. Sa autopsy sa labi ni Angela, lumalabas na nagtamo siya ng matinding pinsala kaya siya ay namatay. Na-recover naman ng mga pulis ang gloves at bakal na ginamit ng mga sospek sa apartment ni Angela. Ikinonekta naman ng mga pulis sa kaso ni Angela ang kaso ng nahulog na lalaki mula sa 9th floor. Walang pagkakakilanlan si Emil ng mga oras na ito kaya hindi agad siya natukoy ng mga pulis. Bagkos, ipinakalat na lamang ang kanyang pangalarawan para malaman kung sino ang kanyang katauhan. Nang araw na ito, nagawa namang makatakas ni Abdul mula sa saradong apartment at siya ay nagtago sa kanyang bahay. Nalaman ng mga pulis na hindi nga pagnanakaw ang motibo sa krimen dahil wala namang nawala sa mga gamit ni Angela. At hinala nga nila hindi lang isang lalaki ang gumawa ng krimen. Makalipas naman ang 5 araw, lumutang ang mga kamag-anak ng nahulog na lalaki at sinabi nga nila na ito ay si Emil. Ipinakita ng mga pulis sa mga kamag-anak ng lalaki ang CCTV video tungkol sa kahina-hinalang mga lalaki na pumasok sa unit ni Angela ng gabi ng krimen. Nakilala naman ng mga kamag-anak ni Emil na siya ang nasa video.
Bukod doon, sinabi nila na ang kasama ni Emil ay mga katrabaho niya na sina Hakim at Pagong. Sinabi pa ng mga kamag-anak ni Emil na mayroon pang isang lalaki na kasama ni Emil at walang iba kundi si Abdul. Malakas ang hinala ng mga pulis na magkakasabot nga ang apat na mga lalaki. Nakuha naman ang DNA ni Emil sa kwarto kung saan pinatay si Angela. Agad namang kumuha ng mga impormasyon ang mga kapulisan tungkol sa apat na mga lalaki. Kasabay nito, hinanap din nila ang mga lalaki. October 7, 2013 ng umaga nang naaresto ng mga pulis si Abdul. October 9 naman nang naaresto si Hakim. At ng araw din na ayon, naaresto si Pago habang kasama niya ang kanyang asawa sa West Java. Dinala ang tatlo sa police station at inakusahan ng pagpatay nila kay Angela. Agad namang inamin ni na Abdul, Hakim at Pago ang krimen. Sinabi naman ng bawat lalaki sa mga pulis kung ano ang partisipasyon nila sa krimen. Itinuro din nila na ang mastermind sa krimen ay si Gary, ang asawa mismo ni Angela. October 16, 2013 nang si Gary ay nakauwi na mula sa Australia at agad siyang ipinatawag ng mga pulis para questionin. Sumailalim si Gary sa 12 oras na interogasyon. At matapos ang walang tigil na pagtatanong, ay agad na umamin si Gary sa nagawa niyang krimen. Ayon kay Gary, may kinalaman siya sa nangyari kay Angela pero idiniin niya na siya ay inosente sa pagkamatay ng biktima. Dahil dito, kinasuhan ang mga suspect ng premeditated murder at silang lahat ay ikinulong. Habang wala pang trial, nagsagawa ng maikling reenactment ang mga suspect. Ipinakita nga nila sa mga pulis kung paano nila nagawa ang pagpatay kay Angela. Na-recover din sa mga suspect ang pera at ang iba pang gamit na kanilang binili para isagawa ang krimen. March 2014, nagsimula ang unang trial ng mga suspect na sina Gary, Hakim, Abdul at Pago. Ayon kay Gary, inutusan niya ang mga suspect pero hindi niya sinabi na patayin ang kanyang asawang si Angela. Ang gusto lamang daw ng lalaki ay takutin si Angela. Dagdag pa ni Gary, si Hakim lang daw ang kanyang kakilala at hindi niya kilala ang tatlong iba pang mga suspect. Sinabi pa ni Gary na isang buwang nga pinagplanuhan ng mga lalaki ang krimen at binigyan niya ang mga suspect ng pera para pambili ng lahat ng kanilang gagamitin. Sinabi ni Gary sa korte na kaya niya gustong takutin si Angela dahil nagsasawa na siya sa ugali ng babae. Napaka-bungangera daw ni Angela at laging may gusto. Humiling daw si Angela ng malaking bahay at mamahaling mga kotse. Kasabay nito, binigyan naman ni Gary si Angela ng kotse, mamahaling alahas at mga bag. Sinubukan niyang ibigay ang lahat ng kagustuhan ni Angela, pero kahit na ganoon, palagi pa din siyang inaaway nito. Bukod doon, gusto din daw ni Angela na hiwalayan niya ang una nitong asawa na hindi naman kayang gawin ni Gary. Ayon naman kay Hakim, siya at si Pago ang nagmukhahi na patayin si Angela. Inamin naman ni Abdul na pera lamang ang kanyang habol kaya siya sumama para gawin ang krimen. Sa huli, napatunayang guilty si Gary sa mga kasong premeditated murder assault at siya ay hinatulan ng 9 years na pagkakulong. Umapila si Gary subalit siya ay natalo at tinanggal na sa kanyang trabaho. Sina Hakim, Abdul at Pago ay napatunayan namang guilty sa pagpatay kay Angela. Sila ay hinatulan ng 11 years na pagkakulong. Pero agad na umapila ang tatlong suspect at napababa na 9 years ang hatol sa kanila. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!